Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Isang DepEd Kubi laptop. Ang model dito sa label NBPC 2168 14-inch notebook PC. Input 19 volts at 3 amperes. Meron pang warranty sticker kaya hindi natin pwede buksan. Base sa sabi ng teacher na gumamit ito, ang problema, once it turn on, yung kanyang indicator nagbi-blink lang. Ayan, kita natin, blinking lang. And then although meron siyang kasamang charger at gumagana naman kasi nakita natin nag-light, pero hindi magcha-charge. So yan ang ating troubleshoot sa video na ito. Okay, so ngayon susubukan natin plug in yung kanyang charger at pagmasdan natin kung meron bang light indicator na nag-charge. Wala tayong nakita at napansin. At wala ding palatandaan dito. So, hindi nag-charge. So, tama yung sinabi ng teacher na wala talagang indicator or hindi siya nag-charge. Pero napansin natin, yung kanyang charger naman ay nag-light yung indicator. So, ibig sabihin ay posible. Meron tayong presumption na ito ay gumagana na charger. Pero para masigurado, kailangan nating matiyak. So, gagamit tayo ng digital multimeter. Nakaset siya sa voltage or sa pag-test ng voltage. So, gagamitan natin dito yung kanyang pin. Ito kasi yung usual na ginagawa natin para matiyak natin na gumagana talaga yung charger. So, mahirap maipasok yung kanyang test probe. Kaya nga, pagka ganito ay, ang usual na ginagawa po natin ay gumagamit tayo ng ibang mga pin. For example, ito, meron tayong pin at i-insert natin dito ay ganyan, and then na-set na yung meter natin dito, yung ground, yung black at saka yung red dito. So na-test natin, ayan, nakikita natin na 10.75 or 74 yan yung kanyang voltage. So that is a big question kasi dapat ay 19 volts at nakikita naman natin doon sa likuran. Titiyak natin na tama yung nabasa natin sa label. Input is 19 volts at 3.0 amperes. So ibig sabihin ay hindi match yung kanyang output voltage. At ito naman talaga yung kanyang original na charger sa laptop na ito. Napansin din natin dito sa label, ayan, hindi masyado makita dahil maliliit yung mga label. That's 19 volts pa rin at 3 amperes. So, ayan, closer look. Ayan, 19 volts, 3.0 amps or amperes. At gumagana yung kanyang light indicator or power. So, hindi tayo nag-aakala na hindi gumagana ng maayos. Pero napansin natin ngayon, ayan, parang nag-blinking yung kanyang light indicator yung sa pag-charge. So, napansin naman natin kanina na talagang hindi tama yung voltage. Susubukan ulit natin para matiyak. Ayan, 10.774 volts. So, hindi talaga tama at posible yun ang dahilan na hindi ito nag-charge dahil hindi sapat yung kanyang voltage. So usually, based din sa aking karanasan, meron din ganitong case na nangyari na kaya nga sinusubukan natin ngayon para
matiyak natin na yung charger talaga ang may problema, meron tayo dito ang universal charger. Ito yung ginagamit natin na charger kapag tayo nagre-repair. Kailangan lang dapat na pag tayo gumagamit ng ganitong universal charger, nakaset dapat yung tamang voltage. So ayan, nakikita natin nag-light yung 19. So that is equivalent to 19 volts. So dapat tama yan para siguradong safety. Pero nagpansin natin yung kanyang pin naman ay hindi match dito sa original charger ng Kubi laptop. So fortunately, meron tayong mga pwede pagpipilian. Ayan. Pansin natin na meron tayong pwede gamitin ito, yung kanyang pinaka close match ng pin. So, kailangan lang ay tama din yung paglalagay natin dito. Ayan. So, na-set na natin at palitan na natin yung kanyang pin. At now, para matiyak ay the same process. Check natin yung voltage ng ating universal charger. Dapat meron tayong 19 volts para matiyak natin. At yan, nakikita natin, meron tayong 19.38 volts. So, sapat na yan para makapag-charge. Hindi kagaya nung original niyang charger. At nakikita natin na tama yung voltahe. So, subukan natin ngayon na i-plug in para matiyak natin na magcha-charge siya. Ayan. Plug in na. And then, ayan, nakikita natin na may light indicator na red at steady yung kanyang light, hindi nagbi-blink. So, ibig sabihin ay may posibilidad na ito ay mag-power on or mag-charge na. So, susubukan na natin i-power and we are expecting na dapat mag-work siya dahil tama yung voltahe at saka nag-indicate na yung charging. So, i-press natin yung power button. Ayan, nag-light yung kanyang power indicator at nag-flash yung screen. Nakikita natin. Ayan, may Windows logo. And then, loading na yung kanyang operating system. Windows 10. So, we will just wait. And we are expecting, posible mga ganito kasi merong mga updates kagaya yung na-experience ko sa ibang mga laptop na Kubi. Pagka naglo-lowbat siya at hindi natapos yung pag-update, ayan, nakikita natin updating nga. Tama yung ating hinala. Updating your system. So, dapat tandaan natin pag nag-update yung ating system, dapat ay tama yung supply na voltahe. Ayan, nakikita natin, restarting na siya. So, let's just wait. Ayan, nag-reboot siya uli. So, again, paalala, dapat ay yung pag nag-update yung laptop, hindi dapat natin tino-turn off. Dapat ang pag-update ay nasa 100% siya at tutuloy-tuloy siya hanggang sa matapos at maging successful yung update. Yun ang dapat nating tandaan dahil posible ito ay makakasira sa ating laptop, sa mga settings, mga drivers, at saka kailangan na may sapat talaga ng supply ng voltahe. Yung laptop na ito ay naglo-lowbat, kaya nga ayaw mag-power. So, yan siguro ang dahilan na inaakala nilang hindi nagpa-power. So, ayan, nakapasok na siya. Meron ng welcome message. At ayan, nakikita natin. Gamit lang ang universal charger. So, i-advise natin sa teacher na ipagamit na lang yung ibang charger, compatible charger, o kung wala, yung ibang charger na lang, manghihiram lang muna. Titingnan natin ngayon yung kanyang charging. So, battery, 2%. Diba? Napaka-low ba talaga? Kaya pala, hindi siya nag-on kanina. Ang dahilan ay napaka-lowbat. At imagine, dapat yung sa tip ko na rin, yung ating laptop dapat
meron siyang at least 30% na power, percentage ng power sa battery. Pagka nakita na natin na 30% na siya, 30% na lang, kailangan talaga i-plug in kaagad natin. So 3% pa lang, let's just wait until na maging mga nasa 10% o di kaya 15%. So fast forward natin. Ganyan. Okay, ngayon ay may ilang minutes na. Nag-fast forward tayo, naging 15% na. At ayan, so na-prove natin na gumagana talaga ang ibang charger, itong universal charger. At ipagpapatuloy natin ito hanggang sa, yan, nakikita natin, nag-disconnect tayo at hindi na nag-indicate yung charging. Pagka ibalik natin uli, ayan, pansin natin 1 hour and 45 minutes. So, nagcha-charge talaga. So, kailangan ay itutuloy natin ito mga 30% hanggang 50% bago natin i-inform yung teacher. So, ito yung kanyang original charger sa Kubi. Ito yung kanyang ginagamit kasama sa package. So, susubukan natin na i-plug in uli. Alam natin na 10 volts lang yan. Titingnan natin kung magcha-charge. Na-plug in na, pero nakita natin wala talagang indicator na nag-charge. So, i-unplug natin uli. Ikita natin, ayan. So, walang pagbabago sa charging. So, although naka-indicate yung light niya na green, hindi yan ibig sabihin na gumagana. So, kailangan talaga ay i-check natin using multimeter or digital multimeter kagaya ng ginawa natin. So, ibalik natin yung universal charger. Ayan, nag-indicate uli na nag-plug in at nag-charge ang ating laptop. So, na-prove natin na yung charger talaga ang may problema. So, naging successful ang ating pag-fix sa DepEd Kubi laptop na kung saan ay ayaw na mag-charge at ayaw mag-power. Kaya nga sinusubukan natin yung basic na fix. So at least man lang ay makakatulong ito sa ibang mga teachers na may ganitong ginagamit na DepEd laptop. So yun lang pala ang dahilan, yung kanyang charger, at now it's fully working, and now i-advise natin na gagamit na lang ng ibang charger para magagamit pa rin ang laptop. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba, at i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!